you. He'll never leave me, no matter where I go. He knows my name. He knows my name. He knows my every thought, and He sees each tear that falls. And He, for the last time, sing the chorus. Sing it, church. He knows our names. He knows my name, and He knows my every thought, and He sees each tear that falls, and hears me when I call, and hears me when I call. Hears me when I call. Amen. Hallelujah. Can you say amen, mga kapatid? Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Fresh pa ba sa atin ang mensahe ng nakarang Sunday? Where were we before the foundation of the world? Naalala niyo pa ba? Kung saan tayo bago itinatag ang sanlibutan, mga kapatid? Sa ating husband in the Lord Jesus Christ. All our names have been written in Jesus Christ. Ang ating predestination, ang ating inheritance, ang ating destination, ang ating final ascent to glory. Everything is in the Lord Jesus Christ. Sabi nung Sunday, He came for us. Iniwan ang kanyang ama't ina, quote-unquote, just for you and me, mga kapatid. Isn't He worthy to be praised? Amen. Can you shout, praise the Lord? Hallelujah. Tayo sandaling yumuko at manalangin. Father God, we bless your holy name. At sa aming pagpala sa iyong mapalad na pangalan, I invoke, Panginoon, in the name of the Lord Jesus Christ, your blessing. And bless your people once again this evening, Lord, with your word. Thank you so much for every opportunity na kami ay magkakatipon, haharap sa iyong presensya, dalang aming mga pasasalamat, papuri bilang unified, bilang isang katawan, bilang isang bayan. Bagamat ang bawat isa, I believe, Panginoon, ay may mga pagpapasalamat at mga pagpupuri, mga pagluluwalhati sa bawat sandali ng aming mga buhay. Every time we meditated, contemplated your greatness and goodness sa aming mga buhay. And yet, you required us as a people, as one body. And we bless your name. As we bless your name, Lord, be enthroned in the midst of your people. Sa aming pagharap muli sa iyong mga salita at pagtingin, pagbasa at pakikinig, once more, pagpalain mo ang iyong bayan, mahal na Panginoon. Speak your word, speak your word. Speak your precious, precious word. Ancient words of life, but once spoken, Panginoon. Give life to every heart. Give strength. Restore every strength. Restore every peace. Defeat every depression. Defeat bawat magugulong isipan at mga magugulong spirito sa aming mga puso at mga tahanan at bawat buhay. Let them be defeated as you have defeated them, Lord, in your cross. We claim it, Lord. We believe it. In the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. So, sa hindi po, pagtatagal mga kapatid, can we open
Can you open your Bibles sa 2 Timothy chapter 3? Ikalawang Timoteo, Kabanata 3. Ang ating babasahin ay ang first 5 verses lamang ng chapter 3 ng 2 Timothy. Pero mag-span probably hanggang chapter 4 at ilang verses ng chapter 4 ang ating madadaanan sa gabing ito. So let's read now the word. 2 Timothy chapter 3 verse 1. But realize this, that in the last days difficult times will come, for people will be lovers of self, lovers of money, boastful, arrogant, revilers, disobedient to parents, ungrateful, unholy, unloving, irreconcilable, malicious gossips, without self-control, brutal, haters of good, treacherous, reckless, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God, holding to a form of godliness, although they have denied its power. Avoid such men as these. Can you say amen? Mari na po tayo makaupo, mga mahal na kapatid. Isang pagbati din ng isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Purihin ang Panginoon sa inyong pagpunta sa banal na gawain ng ating Panginoon. Gayon din sa ating mga kapatid na nasa kanilang mataanan. Mas masaya pa rin pag nakakapunta kayo ng ating prayer service every Wednesday because it's so good to be here, mga kapatid. Amen? It's so good to be in the presence of the Lord. Dala ang inyong mga pananalangin, dala ang mga pagmi-minister at paglilingkod sa bawat isa. Established na sa atin na yan ang purpose ng pagtitipon ng mga banal, to serve one another, to minister to one another, mga kapatid. At nawa, ganon ang ating nagagawa every time we gather together. So, sa aming mga mahal na kapatid sa online, God bless you. Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat, mga kabahagi ng NLH or overseas, kung meron man, at sa mga taga-overseas na later ay mapapanood at papanoorin nila ang gawain ito, naway ang biyaya rin ng Panginoon ay sumainyo. At muli ay malapit na ang ating first quarterly fellowship, mga kapatid. At as usual ay si Brother Gerard ang ating contact person sa kung pwede pa ulit yung bus natin. At para ulit, medyo ilang Sundays pa. 2 Sundays na lang. Ang registration na maliit lang ay maaring kung on the spot ninyong paghandaan ay pwede ring makakataranta. Okay, so 100 per head, pero wag nating isipin yung 5-6 kasi mekos-mekos yan, mga kapatid. We will give as much as we can. That's the Macedonian. That's Angonian Church, Angono Church. So, we will give as much as we can, mga kapatid, sa registration. Kahit may ceiling na 500, 5-6. At yung medyo malaki ng konti is yung probably per head ng ating magiging bus. So, paghandaan natin yun. Kasi 2 Sundays na lang, so in 2 weeks time, at remember, 12 years old pataas. So, kung 3 yan, ay almost 1K rin yung 3 seats sa ating bus. So, ganun yung kalakaran natin, kalagayan natin sa pagko-contribute sa bus per seat. So, in 2 weeks time, kung paghandaan yan ay hindi masyadong
mabigat. Pero kung gusto nating on the spot, at meron namang pang on the spot, okay rin naman yan. So paghandaan natin yun, at sa CCT tayo. At of course, ministerial meeting sa Sunday. Ang bilis ng panahon. Sa Sunday or sa Monday ay ang pang 1 year natin sa building na ito because we started last Sunday ng February last year, and then first Sunday ng March we had our communion din sa second floor. So truly salamat sa provision ng Panginoon for a year, at hindi rin natin namamalayan yung every 28 na obligation natin ay pang ilang year na ba yun. So wag lang nating pagising natin one morning tapos na rin ang 5 years, or pagising natin one morning nasa kaluwalhatian na tayo. So lahat naman niya iiwanan. Pero purihin ng Panginoon sa inyong patuloy na pagpa-participate, mga kapatid, sa ministry. Hindi magagawa yan ng ating taga-ingat yaman, at hindi magagawa yan ng ating pastor o ng isang tao lang. So continue to participate sa giving, pag-ipon. Hindi na nga natin naalala pa ang church building fund na tinatawag, dahil inuuna natin sinisiguro ang every 28th of the month. So that's an investment, pero hindi panglupa, I believe. Yan ay bahagi ng ministeryo ng Panginoon. Isipin nyo na lang na ang inyong pledges ay iniipon nyo sa kalangitan, mga kapatid. Hindi rin yan ibabalik ng Panginoon in thousands and in millions, kahit gawin niya yan, pero mas labaw pa at mas higit pa at unquantifiable ang katapat niyan, mga kapatid, because it's for the ages, to the ages, to the ages. Sabi nga ng term ng Bible, world without end, ang katumbas niyan, mga kapatid. So wag nating panghinayangan ang ating pledges, at bago pa lang tayo nag-renew, so wag naman nating pabayaan ang ating mga vows sa Panginoon. So sa gabing ito ay kinuha ko ang ating teksto sa 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 5, pero maaring sabi ko kanina ay may kukunin pa tayo mga ilang talata sa chapter 4. So sabi nga kanina ng ating kapatid ay ang ating panahon ay pasarap ng pasarap. Ang buhay natin sa lupa ay pasarap ba ng pasarap? So, nais ko lang pamagatan sa gabing ito ang kaisipan na gusto kong ibahagi. How should we live wisely in the last days? Of course, kung aware din kayo, kagaya ng sinasabi ng isang keyword yan sa verse 1, realize. So dapat aware ang mga mananampalataya sa panahong ating kinabubuhayan. Maraming tao, mga kapatid, ang walang paki sa panahon na kanilang kinabubuhayan. At biyaya lamang din ng Panginoon sa ating mga buhay na tayo'y binigyan ng kaalaman. Because ang salitang realize ay ang root word na nandiyan ang word na knowledge, intelligent comprehension sa isang bagay. Ginosko at nandiyan yung word from knowledge, knowing. So, kaya nga ang iba't ibang version is understand this, know this, realize this. So bilang mga mananampalataya, mga kapatid, ay dapat aware tayo sa ating panahong kinabubuhayan. Amen? At isang magandang rule yan na alam natin, kabisado natin ang panahon na ating kinabubuhayan, kagaya ng yan ang paalala for almost more than 2,000 years na since sinulat ni Apostol Pablo. So, nais kong tumakbo sa ganitong kaisipan. Paanong mamuhay na may kaalaman at karunungan, na may wisdom.
Dahil sabi nga ng banal na kasulatan pa in one place sa Scripture, know the times or redeem the time. For the days are evil, mga kapatid, at let us walk wisely sa Ephesians chapter 5 probably. Yung tatlong command doon, to walk in love, to walk in the light, and to walk in wisdom. So bakit kailangan ng mga bagay na yan, mga kapatid, ng mga mananampalataya? Dahil sa mga sinasabi ni Apostol, una sa ating teksto ngayon, sa mga descriptions ng mga tao ayon sa panulat ni Apostol Pablo, mga kapatid. At maaring sa isang tingin natin sa mga nakasulat sa 5 verses na yan, sabi nga ay 19 na mga bagay, and then 18 of these, mga kapatid, ay mga traits. Mga traits na negative. So isang totoong napakainam ng unang paalala ni Apostol Pablo, na we have to realize, we should know the last days that we're living in. Dahil may mga taong sa verse 5 ay may anyo ng kabanalan, may religion. At hindi tayo lalayo sa loob ng tinatawag na Christianity, mga kapatid, sa konteksto ng paalala, warning ni Apostol Pablo sa 5 talata na ito or hanggang sa chapter 4. In fact. So, hindi ko naman isa-isahin ang mga vices or mga traits na ito, mga kapatid, sa gabing ito dahil pero kung paanong minsan sa mga bagay na opposite nito, sa mga bagay ng Diyos, sabihin natin sa mga bagay ng Espiritu Santo ng Diyos, mayroong tinatawag na fruits of the Holy Spirit. Pag pinag-aralan natin, ang mga bagay na yon ay napakainam. At yung mga character traits din doon sa 2 Peter, from faith to love, na kung saan ang ating propeta sa ating panahon ay nag-draw ng isang sermon about at pinamagatan niyang stature of the perfect man. Hindi lamang sa mga bagay na yon ay sa mga bagay na ganon na kung pag-uusapan ay maging attentive tayo, kundi kahit sa mga bagay na itong iniisa-isa ni Apostol Pablo, and I believe na ang pag-enumerate ni Apostol Pablo sa 18 traits na ito, or 19 things, pero 18 nito, mga kapatid, ay mga traits, mga character ng mga taong kanyang tinutukoy, ay sometimes ay bigyan din natin ng pansin sa isang Bible study, word study. I believe hindi niya ini-enumerate ang mga bagay na ito in superfluous way. Ibig sabihin, inuulit lang for no reason. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang kahulugan. Ang bawat isa ay worth sa mga pag-aaral. Pero as I said, ay hindi naman natin isa-isahin sa gabing ito ang mga bagay na ito na tinutukoy na Apostol Pablo, na mga tao, probably, ang sinabi ni Apostol Pablo ay sa last days, within the last days ay mga difficult times. And yet, pagkasunod na verses, tumutukoy agad siya sa mga tao. So, impliedly, tinutukoy ni Apostol Pablo na sa bawat panahon sa last days na tinutukoy ng banal na kasulatan, may mga difficult times because of this kind of people na kanyang tinutukoy from verses 2 to 5. At totoo naman yun, mga kapatid. Magiging mahirap ang isang sitwasyon, mag-isang panahon, probably dahil sa mga taong nariyan, dahil sa mga taong nag-exist. Depende na lang yan sa intensity or sa dami, sa magnitude na tinatawag ng resulta ng gawa ng mga taong nasa bawat panahon sa loob ng last days. Of course, sa history, sa pag-ikot ng kasaysayan, hindi natin lubos maikot ang buong daigdig. Sa bawat kasaysayan ng tao, nag-exist since
creation time at hanggang nung dumami ang tao, panahon pa sa descendants ni Adam hanggang sa ating panahon. Pero wag nating, as I said, wag nating ilayo doon sa mga unregenerate, unconverted, unbeliever na mga tao ang konteksto ng pangungusap ni Apostol Pablo. 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 5, dahil ang mga taong ito ay nasa loob ng Kristyanismo. May identified sa loob ng Kristyanismo, may pinanghawakang anyo ng kabanalan, anyo ng religion. Godliness may refer to, if naalala nyo ang paglatag ng ating pastor about godliness, it could refer to faith, it could refer to a religion, set of beliefs. At ang mga taong enumerate ni Apostol Pablo, ang mga traits na ito ay may anyong religion, may isang religion, may anyo ng kabanalan, bagamat wala ang kapangyarihan. So how should we live wisely in the last days? Sa loob ng Christianity, na kung aware at familiar tayo, kahit sa social media, ang daming pages. Kahit sa loob ng End Time Message Movement, daming pages about End Time Message groups. At kahit na lang sa Christianity. Starting from RCC. Are you aware sa kanilang mga pages na mga CFDs? At kanilang binabanatan, of course, non-Catholic faith. Familiar kayo sa mga iba't ibang pages, social media pages, kahit sa FB lang mga kapatid, ng iba't ibang religion, iba't ibang denominations, iba't ibang campus sa loob ng Christianity. Minsan na-specify natin na ang mga taong ganito, dinescribe ni Apostol Pablo from verse 2 ay inisip natin nasa loob lamang ng RCC. Parang unfair naman yata yun. Sa panahon ni Apostol Pablo, ang Church of Ephesus ay hindi pa RCC. Si Bishop Timothy or si Pastor Timothy ay nagpapastor ng nangunguna, overseer sa Church of Ephesus at sinulatan ni Apostol Pablo at ang Ephesus ay hindi pa RCC, hindi pa SDA, hindi pa GWT. O hindi pa JW at hindi pa mga Pentecostals. Ito yung iglesyang naitayo ni Apostol Pablo, ito yung iglesyang nagiging simbolo ng seven church ages, nagiging starting point ng seven church ages. At ang Apostol Pablo ay puno ng paalala kay Pastor Timothy sa Church of Ephesus na sa kanilang kalagitnaan ay may mga taong ganito ang mga descriptions starting verse 2. So last days, narinig na natin probably if you remember na hindi lang yung panahon mismo na ating kinabubuhayan. Tinatawag natin, we are in the end time. That's true. So, hindi lamang ito ang mga huling araw, itong panahon nating kinabubuhayan. Ang pagdating ng mensahe sa huling panahon, pagpasok ng 20th century, ay hindi lamang yan ang tinatawag na last days sa banal na kasulatan. Sa Hebrews 1, chapter 1, verse 1, na, of course, naituro na sa atin yan mga kapatid, yun ang starting point ng last days. Ang pagdating ng Panginoong Kristo Jesus. Dahil sa pagdating ng Panginoong Kristo Jesus, yun ang sabi ng banal na kasulatan. Wala sa verse na listahan, pero bahagyang daanan ko lang para muling ma-refresh sa atin ang mga naipangaral na ng ating pastor na ang last days ay hindi lang ang mga araw na kinabuhayan, hindi lang ang mga araw ng end time message movement sa 20th century, kundi doon pa sa first century ang last days na tinutukoy sa chapter 1, verse 1 ng Hebrew. God, after He spoke long ago to the fathers in the prophets in many portions and in many ways. Sabihin natin that was the Old Testament times, mga kapatid. Yun ang paraan ng pagsasalita, paghahayag ng Diyos ng kanyang mga plano in words through the prophets. He spoke to the fathers in the prophets in many portions and in many ways. Pero pagka-verse 2, in these last days has spoken to us in His Son. At kung
Maalala natin ang mga salita ng ating Panginoong Kristo Jesus. Palagi niyang sinasabi sa Book of John ng kanyang mga teaching, the words He spoke, ang kanyang doctrines, ay hindi kanyang sariling doctrine. Yun ay nagmumula sa Ama. Siya ang spokesman ng Diyos, in these last days. So yan ang verse 2. Clear yan mga kapatid that in these last days, spoken to us in His Son. So, sa panahon na pagsisimula ng ating mahal na Panginoong Kristo Jesus, those days, those years that He ministered in Israel, in northern places, in Galilee, and then in Judea, from then, mga kapatid, mula sa mga time na yon, considered yun ng Apostol Pablo, according sa Hebrews, as the last days. Pero sa loob ng last days, so hanggang sa ating panahon, ito yung last days. Dispensationally, mga kapatid, 6 days have transpired. Kung 1,000 years is 1 day sa Panginoon, then ang 6,000 years has already passed. And we are in the 2024, mga kapatid. Dispensationally, ang millennium ay isang araw din sa Panginoon. Ang millennial kingdom ng Panginoon, that will be the 7th. Though may overlapping because we already past 6,000 years according sa ating counting sa Gregorian calendar, 1,000 years equivalent to 1 day. So dispensationally, ang 6 days ay lumipas na at ang hinihintay na lamang ang 7th day. And then after the 7th day millennium is again eternity, which is considered the 8th day after the 7th, or the new beginning, mga kapatid. So, that's just dispensationally speaking. So, the last 2,000 years ay ang nagpag-transpire ng last 2 days. Sabihin natin the last 2 days before ang millennium, which will be also considered as 1 day in biblical na calculation, mga kapatid. So the last 2,000 years ay last days. Again, binanggit ni Apostol Pablo ang last days sa Timothy, and then sa loob ng last days na ito ay mga difficult times. So starting from the time of Timothy, starting na si Apostol Pablo ay nagpaalala kay overseer, bishop, or pastor Timothy para doon sa Church of Ephesus, yun ay last days at maaring warning, maaring nakakita na si Apostol Pablo at napapansin na ni Apostol Pablo, aware na si Apostol Pablo, and that's why the keyword, realize this, that beginning these days, Timothy, while you are ministering, I am ministering, I am in the mission works, and you are there in the Church of Ephesus starting these times, ay last days. Ngunit starting these last days ay difficult times because of this kind of people. So, kunting review lang yan mga kapatid sa mga keywords ng verses nasa loob ng mga talatang ito. So, nabanggit ko na ang the word na realize, ito'y we should be aware, we should be, sabi nga, ito'y nasa present imperative at pinaalalahan na ni Apostol Pablo si Timothy to make this a continual observance, awareness, consciousness na ang last days ay mayroon din mga difficult times because of these difficult people, quote-unquote. So, presente hanggang mula sa panahon ni Apostol Pablo, ni Pastor Timothy at hanggang sa ating panahon ay last days and difficult times. Difficult times because of this kind of people. People's traits na mga tao. So, presente. Yung ibig sabihin lang, present tense, ibig sabihin, make a continual practice of being aware. Kung yun ay palala ni Apostol Pablo sa panahon ni Timothy, ito ay ating binabasa at ngayon ay ating pinag-aaralan. At kung ating babasahin in a present tense, Church of the Living God, Church of Jesus Christ, be wise, be aware
ng ating panahon kinabubuyan, the end of the end times, the end of the last days, how much more we should realize ng ating panahon kinabubuhayan, kung difficult sa panahon ni Apostol Pablo, through the church ages, the end of the end time natin kinabubuhayan, I believe. Well, it doesn't mean also na ang preceding generations ay mas difficult or mas bad ang kanilang mga times. Ang atin lang titingnan mga kapatid na ang mga panahon, ang last days hanggang sa pagtatapos nito, pag-terminate nito sa second coming ng Panginoong Kristo Jesus, ay going down lamang mga kapatid ang panahong ito. At hindi ito angat for the better. Do you believe that mga kapatid? So in that context, we should be realizing, we should be aware, so much so na mag-ingat at mamuhay tayo. Mamaya, tingnan natin kung paano tayo makapamuhay wisely sa mga huling araw na ito. So another reference about sa last days or last hour ang paggagamit ni Apostle John ay doon sa 1 John chapter 2 verses 18 to 19. So pakilistan nyo na lang yan. Sa panahon ni Apostle John, sabi nga, little children, it is the last hour. And just as you heard that Antichrist is coming, even now, many Antichrists have appeared. From this, we know that it is the last hour. So alam naman natin na sa pinakadulo ng panahong ito, mga kapatid, aring wala na tayo, ay may personal na darating na Antikristo. Pero ang sabi ni Apostle John, kahit ngayon, just as you heard that Antichrist is coming, even now, many Antichrists have appeared. So panahon niyo ni John. So AD, 1st century AD pa rin mga kapatid, ang panahon ng pagkasulat ni John sa 1 John. And yet, sabi niya, marami na mga Antichrist na nagpapakita at sabi niya, we are in the last hour. So 2,000 years ago, 2,000 years ang dumaan at pagbabasahin natin ang sulat ni John, ang mababasa natin, it is the last hour. So the last hours of the last hour according to Apostle John. So hindi tayo mag-dwell diyan about the Antichrist. That will be for another study, pero alam kong aware na tayo. We should be aware also na may the Antichrist na darating. O maalala niyo ang Revelation chapter 6 verses 1 to 8 about the four horses. Commonly called natin na the four horsemen dahil iba't ibang itsura din ang nakasakay. Pero bago natin tawaging four horsemen, ay four horses talaga ito mga kapatid, from white to pale green sa pang-apat. At sa pag-aaral, sa mga nag-aasa ating mga estudyante sa salita ng Panginoon, sa mga pag-aaral na rin dito sa pulpito, ay alam natin na ang nakasakay, ang horseman doon ay isang horseman lamang. Actually mga kapatid, na nagpalit-palit din ng color according sa panahon na lumilipas. So alam natin na it was and it is the spirit of the Antichrist, ang rider mga kapatid, na nagpalit lamang ng kulay ng kanyang kabayo. So it is really the four horses, the four color of the horses na nagpapakita ng pagpapalit ng estilo ng spirito ng Antikristo. So nandiyan yan sa Revelation chapter 6. At kailan yun nagsimula mga kapatid? Starting doon sa 1st century, even the first church age, hanggang sa ating panahon, at nasa pang-apat na kulay ang spirito ng Antikristo na gumagawa even sa loob ng Christianity. Kung familiar kayo na alin ba talaga ang totoo, alin ba sa inyo ang totoo, lahat kayo nagkiklaim. Ang RCC ay ang kanilang mga CFDs ay talagang palaban din sa kanilang pagkiklaim na paulit-ulit. Kung try nyo lang mag-search ng isang Facebook page sa Facebook page ng mga CFD, Catholic Faith Defenders, kumbaga in social media na rin sila, whether reels or pages,
para idepensa na ang RCC lamang ang talagang iglesyang itinayo ni Kristo according starting Matthew 16. At ang mga confused naman ng mga tao, ang mga taong nahirapan, naguguluhan na kung alin ang totoo, saan sila sasama, kanino sila sasama, sa dami, napakaraming nag-invite sa kanila. Yan ay ang confusion na ginagawa ng kaaway, and that's in our time. The last color of the horse na sinasakyan ng the same spirit of the Antichrist sa Revelation chapter 6 verses 1 to 8. Tinatawag commonly called the four horsemen. Sa ating panahon mga kapatid, the confusion is raging on at paggrabe ng paggrabe. Bawat denominations, bawat campus sa loob ng Christianity ay may kanya-kanyang defensa, may kanya-kanyang defenders. At kung makinig ka, hallelujah, at hindi ka established pa sa salita ng Panginoon, hindi ka established sa katotohanan, hindi tayo established sa apostolic faith na salamat sa biyaya ng Diyos, yan ang dalang mensahe ng kanyang mensahero sa ating panahon, then no wonder na may mga taong makailang church muna, makailang palit muna ng church, makailang sama ng church na gawain bago nadala sa final resting place ng kanyang pananampalataya. Salamat sa Panginoon at ang ating final resting place ay dito dinala. Paano na lang kung complacent na tayo, established or satisfied na tayo sa RCC, satisfied na tayo sa Pentecostalism, JW, or saan man tayo nanggaling noon, kasama tayo sa confused na mga mananampalataya or mga taong nasa loob ng Christianity. Pero salamat sa Panginoon na bagamat ang spirito ng Antikristo hanggang sa ating panahon ay nag-cause ng confusion sa loob ng Christianity, may liwanag na dumating sa ating panahon, mga kapatid, ang tinatawag na liwanag ng mensahe sa huling panahon na ito, end time of the last days. At may dumating na mensahe, at I'm so thankful for that. At yun ay kinukonsider kong biyaya, grace din ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Can you say amen? Yes, of course. Dahil kung wala, then baka defender tayo sa isang pananampalatayang pinapatunayan ng banal na kasulatan na nasa kamalian. Counterfeit Christianity, confused Christianity, o kaya ang Christianity na bloody pa rin, o ang Christianity pa rin na puno ng human traditions. Maaring nandoon pa tayo hanggang sa mga sandaling ito. So that's just a background about the last days, last hour, from both apostles, Apostle John and Apostle Paul, para magkaroon tayo ng idea. So ang ating panahong kinabubuhayan ay huling mga patak ng time, ng sense of time ng Panginoong Diyos within the last days. So, it's nearer than we think, mga kapatid. At yun nga ang sinabi ng mensahe noong nakarang Sunday. Ang hinihintay na lang natin ay ang pag-iisang katawan, quote-unquote, natin sa ating brother husband or ng ating husband, walang iba kundi ating Panginoong Kristo Jesus sa kanyang muling pagbabalik. Kung ilan, gaano katagal, only God knows, pero ang paalala ng banal na kasulatan sa atin sa gabing ito, realize this, na ang mga araw nating kinabubuhayan ay ang mga huling-huli na mga araw sa loob ng last days na tinutukoy ng banal na kasulatan starting sa panahon ni Jesus Christ. I hope that's clear. And let's start sa hihimay. As I said, huwag kayong ma-weary sa akin sa gabing ito. Samahan niyo lang ako sa kunting pag-pick up ng ilan sa mga salita, ilan sa mga traits or mga vices ng mga taong may anyo ng kabanalan, may religion, or sa loob ng Christianity, and yet ganito ang mga description according sa panulat ni Apostol Pablo. Hindi ko isa-isahin dahil as I said, 18 yan, napakarami yan. Basahin nyo na lang sa inyong mga bahay, isa-isahin nyo. Kung paano nating nasasarapan tayo nga sa mga bagay ng Diyos about the fruits of the Holy Spirit, basahin nyo rin yan dahil gandang warning yan, mga kapatid, sa bawat isa po sa atin.
So in the last days, there are difficult times na tayo ay dapat aware in full awareness and realization. Dahil una, ang mga tao, ang first four na binabanggit ni Apostol Pablo in one word, ay tatawagin nating, it's just about selfishness. Selfishness. Ang first four ay, balikan nyo na lang sa verse, pakibalik doon sis. Study tayo doon sa verse 2 para makita natin ang first four. Ang unang apat ay nagpapakita about selfishness. Ang una ay lovers of self, lovers of money. So, between two lovers na mga kapatid. So, lovers of self, lovers of money, boastful and arrogant. Kung titingnan natin at pagsamasamahin natin ang apat yan, it only depicts selfishness. Lovers of money, ayon sa salita, sa word study na yan, ay tumutukoy of loving oneself, selfish, intent on one's own interests, or concerned solely with one's own desires, needs, and interests. In short, sabi ng isang version ng banal na kasulatan, it is utterly self-centered. Philautos in Greek. Ang mga taong lovers of their own selves, they think of themselves as the center of the universe. Sila ang sentro ng universo, sila ang sentro ng daigdig. Sabi pa rito, sila ang center. Alam niyo, kay Newton, there's something called center of gravity. Pero ang lovers of self, imbes na ang true Christianity ay Diyos ang center of the universe, center of gravity sa kanyang buhay, sa isang totoong Kristiyano, ang lovers of self, ang center of gravity, ang center of universe, ay ang sarili. Utterly self-centered. Of course, hindi natin winalang dinidisregard dito ang pagpaparangal, pagpapahalaga sa buhay na bigay ng Diyos. In fact, salamat din sa Panginoon. Conversely, na tayo'y niligtas, tinubos ng Diyos mula sa kanong buhay na winawasak. Walang ibang ginawa. Ang mga bisyo natin sa dating buhay ay pagwawasak sa buhay na bigay ng Diyos. Salamat din sa Panginoon na tayo'y tinubos mula sa ganong pagsisira ng buhay na bigay ng Panginoon, ng katawan na bigay ng Panginoon, ng isipang bigay ng Panginoon, sinisira ng mga bawal na gamot, ng mga nakakasirang alcohols. Salamat sa Panginoon, niligtas tayo sa ganung buhay, na klase ng buhay, na pagwawalang halaga sa katawan, sa kaisipan, sa buhay na bigay ng Panginoon. Hindi dinidisregard ni Apostol Pablo ang bagay na yan. Pahalagahan natin ang ating mga buhay, pahalagahan natin ang mga bigay ng Diyos. Pero nung tayo hindi mga mananampalataya, walang Diyos, walang Kristo sa buhay, mga pagsisira ang ating ginagawa. Pero itong lovers of self, ngayon na ikaw ay mananampalataya na, ikaw ay, as I said, ang mga taong ito ay nasa context sa loob ng Christianity. And yet, ang sabi ni Apostol Pablo, there are men that are lovers of selves. There are men ang gustong sentro ay sila. There are men na imbis na ang Diyos ang sentro, si Kristo ang Diyos, si Kristo ang sentro sa kanilang mga buhay, ang pumalit ay ang auto, ang self. That's number one. At napakaganda ng wisdom ng Espiritu Santo na nag-udyok kay Apostol Pablo na gawing number one, na ang last days, ang mga difficult times, ay nagiging difficult, nagiging dangerous dahil sa ganitong number one pag-uugali na meron ang mga tao. Lovers of selves. Selfishness, self-centeredness. So ang lovers of self is pag-focus sa sariling kaligayahan instead na sa Diyos.
the pleasures of God, the delights of God. Imbes na ang ating delight ay ang Diyos, mga bagay ng Diyos, salita ng Diyos, ang ating pleasure ay nasa ating sarili. Being lovers sa ating mga sarili is to focus upon oneself and one's own pleasure instead sa Diyos at sa kapwa. Di ba yun? Sa mga Bisaya, gusto ko magiging kapwa. Nagagamit din to minsan ni pastor. Ikaw, ano gusto mo paglaki mo? Ang doktor, tumutulong ng kapwa. At abogado, tumutulong sa kapwa. Teacher, tumutulong sa kapwa. Ang last na estudyante, gusto niya ay magiging kapwa, which means, it connotes, gusto nilang tulungan. Focus sa kanyang sarili. Pleasure ng kanyang sarili. Lovers of oneself is to put one's own will before God's will. Totoong ito'y very dangerous na trait sa loob ng Christianity dahil ang true Christianity ay ang kalooban ng Diyos ang ating dapat sinusunod. At being lovers of self, pumapalit ang sariling kagustuhan at kalooban sa kalooban ng Diyos. That self-centeredness. Lovers of self is seeking one's own desires without considering the others. Me, myself, and I. Being lovers of oneself is to feel that everyone and everything should revolve around you. Manipulative, exploitative na trait. Kung iparalel natin, isabay natin ang ating conversion, dapat ang number one na trait na ito na napaka-dangerous ay napako na sana. Dapat napako na sa krus ng ating Panginoong Kristo Jesus. Amen? I am crucified with Christ, sabi ni Apostol Pablo. Yet, number one na nililista sa listahan ni Apostol Pablo ay ang self-love, self-centeredness, selfishness. And then, sa wisdom ulit ng Espiritu Santo, logically, reasonable, ang kasunod ay lovers of money. Kung ang sentro ng iyong buhay ay ang iyong sarili, hahanap ka ng paraan, ang gusto ng iyong sarili ay mangyayari, maaabot. At ang pinakamainam na maabot, ang gustong ibuhos mo sa iyong sarili, ay ang isang bagay na tinatawag na banal na kasulatan na money. Pero hindi money mismo, kundi lovers. The phileo of money. Kung ang sentro sa buhay mo ng isang tao ay ang sarili, at gusto niyang abutin, buhusan ang kanyang sarili ng mga bagay, abutin ang gustong abutin niya, there's only one way na magagawa niya ito, yung mga kapatid. At gusto niyang maipakita na kaya niyang abutin ito, at yun ay ang pera, kayamanan, at ang pag-ibig, ang phileo, argoros, or lovers of money, ay siyang paraan para maangkin niya yun. Pero ang masama, because ang lovers of money equals covetousness. Gusto ko yan. Dahil para yan for me. Lovers of self, logically, sumunod ang pag-ibig mong makakamkam ng wealth, money. I have no. Money. Narinig yung kanta na yun? Money. Puro money. Bakit? Of course, lovers of money. Don't forget that. Lovers of money. Phileo of money, which equals covetousness.
equals excessively acquisitive, especially in seeking to hoard, mag-iimbak, mag-iipon. Para kanino? Kung Kristiyano, of course, kung converted na tao, para sa Diyos, para sa ministry, para sa pagtulong sa iba. Pero kung self-centered ka, ang pagiging lovers mo ng pera ay para for you. Para sa'yo. Isang napakagandang, nakakakilabot na description ni Apostol Pablo ng mga taong may anyo ng kabanalan and yet lovers of self and lovers of money. Sa historical context ng lovers of money, remember na ang Ephesus ay isa sa mga center ng trade sa panahon na yun, nila Apostol Pablo, nila Timothy. Ang Ephesus ay crossroads, nagiging convergence zone ng trade routes from Colossae, from Colossae at sa Laodicea. Ito'y nasa bunganga ng isang river na tinatawag River Cayster. At sa panahon ni Apostol Pablo, ang Ephesus ay sentro ng trade, sentro ng commerce. Kung naalala niyo yung description sa city of Ephesus sa pag-aaral nating pastor sa first church age. Ganon kayaman, ganon ka center of trade and commerce and industry ang Ephesus. Doon nagkikita, doon nagko-converge ang great roads of trade from Colossae and Laodicea. At ang isa pang bansag ng city of Ephesus ay the treasure house of the ancient world. At isang lugar, pag gano'n ang isang city, bustling ang business, commerce, money, wealth. Well, napaka-tempting, napaka-dangerous sa isang Kristiyano at sa isang mananampalataya na mapaibig. Instead na ang kailangan lamang sa buhay ay pera bilang bahagi sa buhay sa pang-araw-araw. Pero kung pumasok na ang phileo of argoros, phileo of money, greediness and covetousness, that's indeed dangerous, perilous. No wonder ang isang panahon sa last days ay perilous times, dangerous times because of this kind of traits, brothers and sisters. At so unfortunate, nasa context, nasa loob ng Christianity ang mga taong ito. Of course, pag sinasabi kong nasa loob ng Christianity, remember na lang sa laging nababanggit ng ating propeta kung ilang klase meron sa loob ng iglesia. Unbelievers, make-believers, pagsamahin mo na lang, 1+1. Ang unbelievers and make-believers, and then the believers. Pero ang address ni Apostol Pablo ay si Timothy at gusto niyang i-relay ang itong warning na ito sa Church of Ephesus. Mamaya, madadaanan natin ang mga gustong ipagawa ni Apostol Pablo. So those are description of selfishness, boastful, arrogant. As I said, hindi natin yan isa-isahin. Pero sa mga estudyante ng ating pastor, isa-isahin nyo. Isa-isahin natin yan. Kaya pag-aaral yung mga words, sa mga salitang yan, mga traits na yan, at mamangha ka sa mga salitang yan na description ng mga taong may anyo ng kabanalan or anyo ng religion, a form of religion, but a religion which is powerless. And yet, ang command ni Apostol Pablo kay Timothy ay palalahanan, you must know this, realize this, and yet titingnan natin ang utos ni Apostol Pablo. Hanggang sa verse 5, kung isa-isa nyo, treacherous, reckless, conceited, hanggang sa lovers of pleasure rather than lovers of God. Brutal, disobedient to parents. Tapos may mga words diyan na nagsimula sa Griego ng prefix na which means a negative. Kung sa English, prefix pa yung prefix na un or an or mis or dis. Mal, yun ay mga prefix na nagko-connote ng negative.
At sa listahan ni Apostol Pablo ay may 4 dyan na nag-start, or I think 5 na nag-start sa prefix sa Greek word na word. Nag-start sa prefix na a. Nabanggit ni Pastor ang mga words na yan, na prefix na yan ay nagdi-denote ng negative. Nandyan yung akaristos, ungrateful, unholy, unloving, unforgiving. Yung irreconcilable ay unforgiving. Yung disobedience to parents ay negative din yun. Ang nag-start yun sa prefix na a. And then may dalawa diyan na tumutukoy sa dalawang socially destructive na behavior, ang pagiging abusive, slanderer, diyan sa ating verse. Sa ibang version, blasphemer, slanderer. That's an abusive trait, destructive na trait. O revilers sa ibang version. And then, ang pagiging disobedient to parents. Yan ay worth studying, mga kapatid. Pero sa gabing ito ay daanan lang natin yan, bahagya, in passing, dahil pag isa-isahin natin yan, isang mahabang Bible study yan, at from the words itself ay nagko-convey na yan ng gaano ka-perilous ang isang panahon pag ang mga tao ay ganito. From lovers of money, lovers of pleasure rather than lovers of God. And yet, ang address ni Apostol Pablo ay isang pastor sa Ephesus at ang Ephesus ay isang iglesia ng ating Panginoon. Don't tell me na ang mga mensaheng ito ay doon natin ihagis for evangelistic reasons doon sa mga unregenerated unbelievers. Of course. Yes. Very true to sa mga unbelievers, sa mga unregenerate, unconverted. Pero it's so sad nga, ang addressing nga ni Apostol Pablo ay ang church, ang pastor sa Church of Ephesus. At ang sabi niya, Timothy, you must be aware na itong mga traits na ito is so dangerous. So, listan nyo ang verse, mga kapatid, at reviewin nyo isa-isa ang mga bagay na yan. Dahil ang gusto kong iiwan sa atin sa gabing ito ay mga ilang bagay, ilang puntos na ilang bagay na bilang counsel. Counsel means hindi lang suggestion, kundi command. Sabihin natin command ni Apostol Pablo. Kay Timothy, of course, sa first century, sa first audience, kay sa kanyang anak sa pananampalataya na si Timoteo, dalhin din natin sa ating panahon, mga kapatid. Of course, pastoral letters, ang 1st, 2 Timothy, and Titus, iniisip natin para sa mga naglilingkod sa Panginoon, sa mga ministers ng Diyos, kagaya ng inaayos or tinuturo sa atin ating pastor na ang qualifications ng overseers at saka deacons ay hindi lamang sa mga maging deacons at maging overseers, kundi para sa mananampalataya. So, in that sense, mga kapatid, ay dalhin natin sa ating panahon kung ano kaya ang pwedeng command ni Apostol Pablo. What could be the counsels mula sa salita ng Diyos, mula sa isang apostol, para kay Timothy at para sa atin ngayon, na dapat, we should be aware yun ang number 1 na paalala ni Apostol Pablo, we should be aware sa mga ganong attributes, mga ganong traits ng mga tao sa loob pa man ng Kristyanismo. Dahil totoong yun ay napaka-dangerous, perilous, difficult. Difficult times because of those bad, dangerous traits ng mga tao. Granting na tayo'y, kagaya ng ating nilatag kanina, na tayo nabubuhay sa huling mga araw, huling panahon, end times of the last days. Mula kay Apostol Pablo, kay Timothy, dalhin natin sa ating panahon. So ano kaya ang pwedeng gawin natin sa ganong sitwasyon? Of course, hindi tayo magtuturo, mga kapatid, dahil bagamat yun lahat ay bad vices, bad descriptions, bad traits
ng mga taong may anyong kabanalan, may form of godliness. No wonder, sabi ni Apostol Pablo, may religion, may name, may nomes sa loob ng Christianity. Pero sa loob ng Christianity, may mga taong, may mga mananampalataya or may tinatawag na pananampalataya, form of religion or godliness na walang kapangyarihan. We know na ang tunay na Kristyanismo ay may kapangyarihan. Dahil ang tunay na Kristyanismo na Christianity ay walang iba kundi ang buhay mismo ng Panginoong Kristo Jesus na nasa atin. At ang buhay na yan ay may kapangyarihan. At napasa atin ang makapangyarihang buhay na yan ng Panginoong Kristo Jesus dahil sa isang makapangyarihang ebanghelyo. Totoo ba yun na makapangyarihan ang ebanghelyo? Yun yata ang ating mabasa sa panulat ni Apostol Pablo sa Romans. The gospel of God, of Christ, is the power of God sa ikaliligtas ng mga sumampalataya. May kapangyarihan ng ebanghelyo, and yet, rampant naman sa loob ng Christianity na parang walang effect ang powerful gospel ng ating Panginoong Diyos. How? How come? Paano nangyari? Where's the problem? Ang gospel ba ng Panginoong Diyos o ang mga taong buhusan mo man ng buhusan ng ebanghelyo ng Panginoon ay walang amor sa kanila ang bagay na yon? Of course, alam natin and we amen na walang problema sa ebanghelyo ni Kristo, walang problema sa ebanghelyo ng Diyos. And we amen na the gospel of Christ is the power of God for salvation to them who believes. And yet, sa loob ng Christianity, may mga taong Kristiyano na wala namang effect ang salita, ang ebanghelyo ni Kristo sa kanilang mga buhay. At yun ang sinabi ni Apostol Pablo, mga taong may anyo ng religion, may tinatawag na pananampalataya, may pangalan sa loob ng Christianity, pero wala ring kapangyarihan ang kanilang Christianity. As I said, sa ating pagkukot sa ating propeta, nasa dalawang grupo yan ng mga tao sa loob ng iglesia. The believers and the make believers. Pero dangerous ang mga taong ito, mga kapatid. Una, talagang totoong ito ang nagpapa-confused sa mga truth seekers, nagpapa-discourage sa mga truth seekers na mga kaluluwa. Dahil pag nakikita nila sa loob ng Christianity pa naman, may ganitong mga tao. O paano yan? Pareho kayo born again, pero nakita ko siya sa sabungan, nakita ko siya sa diskuhan, nakita ko siya beer house. So pag makasumpong ang mga truth seeker ng mga taong ganon at ang tinitingnan ay ganon na sa loob ng Christianity, born again pa naman, what happened? Confusion lang ang naitulot instead na liwanag ang dulot ng totoong Christianity. Ganon ba dapat ang totoong Christianity, mga kapatid? Yes, lights of the world. Ang mga Kristiyano ay lights of the world. Yamang ang Panginoong Kristo Jesus na liwanag at ilaw ng salibutan ay nasa atin. So true Christianity should be lights in the world. Pero ang daming nako-confused dahil marami sa loob ng Christianity na anyo lamang ng Christianity pero walang kapangyarihan. Bakit walang kapangyarihan? Dahil wala doon ang tunay na kapangyarihan. At yun ay walang iba kundi ang Panginoong Kristo Jesus sa kanilang mga buhay. The true Christianity, alam na natin yan, mga kapatid, and there's no need to review about that. So what could be the counsel ni Apostol Pablo para sa atin na I believe, last days, difficult times. At least 4, mga kapatid. Una, show high regard to your teachers and mentors in the Word. Bigyan niyo ng mataas na halaga. Huwag niyong i-idolize, of course. Huwag niyong gawing idol. Huwag niyong ipalit sa Diyos ang inyong mga mentor, ang inyong mga manggagawa, ang ating pastor. Huwag nating ipalit sa kay Kristo ang mga overseers. Ang inyong mga tinitingnan at tinitingala sa loob ng iglesia. Ang nagme-mentor sa inyo. Kumusta ang mga mini-mentor ninyo? Kumusta ang inyong ating pagme-mentor at ating mga kinikilalang mentor sa loob ng iglesia? Unang ibigay ko sa inyong maaring counsel ni Apostol Pablo para sa atin sa panahong napaka-delikado dahil sa iba't iba, sa ganong mga traits at vices ng mga tao sa loob ng Christianity.
Meron tayong mga mentor, meron tayong teachers of the Word. Verse 10 to 11 ng same chapter, now you followed my teaching. You, Timothy, followed my teaching. You followed my conduct. You followed my purpose. You followed my faith. You followed my patience. You followed my love, perseverance, persecution, and sufferings. Kahit maraming mga taong ganito mananampalataya o sa loob ng iglesia na ganito, lovers of self and lovers of pleasure rather than lovers of God. But Timothy, you followed me. You followed my faith. You followed my doctrines, my conduct. So, mayroon naman siguro sa loob natin dito, worth following. Right? Kasi magpataka or basta-basta ka na lang mag-follow doon, follow mo naman ako. Follow mo page ko. Ingat tayo sa pag-follow mga kapatid sa mga pages ng social media at ang fina-follow mo ay nag-promote ng atheism, nag-promote ng lesbianism, nag-promote ng ism-ism. How about following somebody sa loob ng iglesia? Of course, followers tayo ni Jesus. Yun ang itinuro natin na nakarang Sunday. Followers of the light. Pero I believe, meron naman dito, kaya nga, yung mentorship na initiate at sinimulan ng ating pastor sa panahon ng pandemic, kumusta na yun, mga kapatid? Di ba may mga mentors kayo at may mini-mentor kayo? So, ito yung sinabi ni Apostol Pablo, Timothy, totoong very dangerous ang ganito mga traits. Selfish na mga tao, lovers of pleasures more than lovers of God, but you followed me. You followed my teaching, you followed my purpose, you followed my faith, instead na i-follow mo yung ganong mga attributes, traits ng mga taong nasa loob ng Christianity. Pero thank you, Timothy. Hindi nagkaman pa lang si Apostol Pablo dito, mga kapatid. You followed. Alam niya si Timoteo na kanyang son in the faith ay minamasdan siya, sinusundan para akoletheo. Yung word study natin ng akoletheo, following is walking in the same road. Naalala niyo nung followers of the light na mensahe? Ngayon, the same word na ginamit ni Apostol Pablo. Yun ang ginawa ni Timothy sa kanyang ama sa pananampalataya na si Apostol Pablo. Mga kapatid, instead of following everything else in social media or following your idols, best friends, or sino pa man, yung papa nyo, mayroon kayong mga papa na mga artista, pinapapa nyo, may papa ring sarili. Naku, patay na. How about gawin natin ito, mga kapatid? Show respect, show high reverence and regard to your mentors, teachers of the Word. Of course, si Pablo hindi nag-teach kay Timothy na, ako i-Diyosin mo, ako i-idolize mo. Pero yun ang sabi ni Apostol Pablo, I know you walk the same road with me. You followed my teaching, my conduct, dami diyan, purpose, faith, patience. Instead na lumayo kayo sa mga taong seryoso at may pwede makapag-mentor sa inyo dahil, natatakot tayo. Instead na i-grab ninyo ang opportunity na may pwede kayong matanong, pwede kayong makapag-learn, mayroon kayong ma-emulate, ma-imitate. Sabi ni Apostol Pablo, be imitators of me. Hindi naman direktamente imitate me. Be imitators of me as I also of Christ. Kung hindi direktamente sa kanyang persona, pina-imitate ang mga taga-Korinto, kundi imitators of me as I also of Christ. Alam ni Apostol Pablo ang ibig niyang sabihin dahil sabi niya sa Galatians 2:20, it's no more me that lives, but Christ who lives in me. Kung sure naman tayo na si Kristo ang buhay natin, bakit tayo mahiya o mag-alangan na sundin o magsabing, be imitators of me? Ganon ka-sure si Apostol Pablo na mag-command, sabihin natin mag-suggest, na imitate siya. But meron naman tayo ditong babae at lalaki, elderly, nauna sa pananampalataya na worth imitating, worth following ang kanilang buhay,
paano sila nag-survive sa panimula sa kanilang pananampalataya, paano sila nag-survive bilang bagong magtiayon, bagong couple. Meron dito, I believe, marami ditong pwede niyong go to. Hindi go to couples, go to persons na pwedeng makapag-mentor sa atin. Show high regard to your teachers, to your mentors. Kung min-mentor kayo, then listen. I believe may mga wisdom ang ating mga couple na elderly na at matagal na sa pananampalataya para sa mga young couples, sa mga bagong mananampalataya. Give them regard. I-savor. I-grab ang opportunity na merong pwedeng makapagturo, makapag-impart ng kanilang pananampalataya, ng kanilang purpose, kanilang patience, kanilang long-suffering sa buhay. Kanilang experiences sa buhay. Instead na, kumbaga ito na yung tambag, ito na yung suggestion, counsel ni Apostol Pablo kay Timoteo at para sa atin. Watch me. Instead na, sa kung saan-saan ka manunood at mag-emulate. Kaya nga, sa Madre pa kami, mga estudyante, dapat may patron saint kayo, kanya-kanya. Alam niyo, patron saint? May kanya akong patron. Sa akin ay si Saint Dominic. Dalawa yun eh. Saint Dominic and Saint Francis of Assisi. Well, biblically, maraming pwede nating imitate ang mga buhay. Imitate ang mga buhay. Baka gusto mag-imitate kay David, mag-imitate kay Moses, papatay muna bago magiging lingkod. Of course, not that way, mga kapatid. Pinakita sa atin ang kanilang mga buhay. May apostol na pwedeng, of course, saints. There are saints. Biblical saints. Pero dito si Apostol Pablo, buhay pa na pwedeng imitate ni Timothy. Meron tayo dito, mga kapatid. Grab natin na sa mga estudyante, mga classmates sa ministry class, grab natin na may pastor tayong ganito. Kasipag para magturo sa atin. Pag mawala na si pastor, nag-iisa lang si pastor sa NLH. Nag-iisa lang ang Pastor Jonathan. Ibig sabihin lang yan, wala nang, yung ginagawa namin every Huwebes, I don't know kung maulit or ma-duplicate yan kung sakaling si Pastor Joe ay mawala. So let's savor, let's grab the opportunity to follow, to obey. Sabi pa nga sa Hebrews 13:17, obey your leaders. Ang watcher of your souls. Right? Obey your leaders and submit to them, for they keep watch over your souls as those who will give an account. Ang ating mga leaders, overseers, ang ating mga ministers ay accountable pa sa Panginoon. Sabi nga, so that they may do this. Anong this? Yung pagwawatch, pagbabantay sa inyong mga kaluluwa, they will do this with joy, not groaning or yung sighing, may hapis. Instead na maglilingkod, magtuturo, mangangaral, na palaging may kagalakaan, huwag nating bigyan ng hapis ang ating mga leaders. So let's give high regard, show high regard, reverence, as servants ng Panginoon. I-grab natin ang opportunity na may mga manggagawa tayo, may pastor tayo, may leader tayo, may daddy kayo, may kuya kayo, may ate kayo, may sister Joy kayong pwedeng malapitan. Instead na kung saan-saan. Number 2, stay clear from illusions about Christianity and the world. Kinuha ko ang dalawang klaseng illusions. Dalawa na mababasa natin sa verse 12 to 13. Ang first part, indeed, all who want to live in a godly way in Christ Jesus will be persecuted. Sa mga huling araw na ito, mga kapatid, stay clear from few illusions ng Christianity. Ano ang illusions ng totoong Christianity? Na ang tunay na Kristyanismo ay walang persecutions, walang hardship, walang suffering, magbigay ka sa Diyos, ibabalik to, limpak-limpak, siksik-liglig, umaapaw, prosperity, social gospel. Those are illusions, those are false, those are lies about true Christianity. Isa lang sa binanggit ni Apostol Pablo, ito lang kukunin natin. Indeed, all who want to live in a godly way in Christ Jesus will be persecuted. Ilusyon ang pagiging true Kristiyano mo, isang ilusyon ang bed of roses. Isang ilusyon na pwede ka lang Kristiyano, pero ayaw kong sa kanila na lang yun, sa mga ministro na lang yun, sa mga workers na lang yun. O sa mga babae na lang yun, sa mga young people na lang yun, pagbubuhat na yan, tigulang na ko eh.
Kay paing na lang yun. Tulad, malakas ang thank you sa mga masisipag nating tagalinis. Stay clear from few illusions about Christianity. Isa nga lang binanggit ni Apostol Pablo, na ang true Christianity, sabi ni Apostol Pablo, if we live in a godly way, opposite doon sa mga traits na binanggit niya from verses 2 to 5, ang sabi ni Apostol Pablo, ang tunay na Kristiyano, tunay na godly, tunay na makadiyos, tunay na matuwid, tunay na banal, na mamuhay na Kristiyano, mga kapatid, ay ipipersecute. Pero, stay clear from few illusions about the world. Ano ang ilusyon natin sa mundong ito? Isang ilusyon ang iniisip natin for this present world na ito'y aalibyo pa mga kapatid, magiging better pa. That's an illusion. Narinig na sa atin yan palagi. This present evil world, evil age is going down, 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 at ang dulo ay termination sa pagbabalik nating Panginoong Kristo Jesus. Huwag ka nang mag-isip na, of course, di ba, daming program about environment, papagandahin i-paradise ang Philippines, paradise ang mundo, pag-iingat sa mga creation ng Panginoon. Of course, bilang Kristiyano, papahalaga tayo sa creation ng Diyos. Pero ang isipin na mapabuti pa natin ang mundong ibaba, ang mundong ito, ang present world na ito, that's an illusion. That's an illusion. Kahit ang mga tao, mga kapatid, but evil people and impostors will proceed from bad to worse. Alibyo ba yun? We don't stop preaching the gospel. Of course, we will not stop hanggang may panahon. We will not stop to preach the end-time message dahil yun ay biyaya ng Diyos sa generation na ito. Pero remember, evil people and impostors will only proceed from bad to worse. Illusion ang isipin mong, Panginoon, ayaw na naming mag-preach, ayaw ko na magturo, walang nangyari. Anong walang nangyari? Kung walang nangyari sa preaching of the gospel, mga patid, wala tayo rito. Merong, of course, na-convert. Merong mga taong na-convert. Merong mga taong tagapagmana sa mensahe ng Ebanghelyo at yun ay ikaw at ako. Pero, wag naman tayo mag-illusion na let's make this evil present world better hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Gusto kong magpresidente sa Pilipinas dahil pag ako ang mapresidente, baka ma-convert ko ang Philippines. Hindi rin naman ay panalo. Hindi nga may panalo ang sarili niya sa madlang people. So, stay clear. Yan ang point number 2 ko bilang counsel ng Apostol Pablo sa ating panahon. Alisin nyo na, shun or avoid mo na yung mga illusions na yan about this present world. It doesn't mean we will stop preaching the gospel. It doesn't mean we will stop evangelizing the world. The gospel still ringing and ringing hanggang sa, ang sabi nga, ang last elect ay matawag ng Ebanghelyo. Pero the evil people, impostors, mga impostor, bakit impostor? Nasa loob kasi ng Christianity, nasa loob ng Kristyanismo. Sabi ni Apostol Pablo, no, they will just proceed, go down from bad to worse. So, wag tayo mag-illusion, mga kapatid, na lahat ng tao ay ma-convert. At alisin din natin ang illusion about Christianity, na ang pagiging Kristiyano ay ang sarap ng buhay. Of course, persecutions, alam na natin yan, tinuro na rin mismo ng Panginoong Kristo Jesus yan. So, illusion sa Christianity, we will not be hated, we will not be persecuted, we will not suffer hardships. The light and darkness ay pwedeng magsama. Yun ay mga illusions ng true Christianity. Huwag nating isipin yun, mga kapatid. Right? Now, we can worship, yung sinabi ng Apostol Pablo, we can worship Baal while worshiping the Lord. We can serve the Lord while serving the world. Those are illusions of true Christianity. Dahil ang true Christianity, itunuro sa atin, it's a total separation, mga kapatid. Yun ang hindi illusion. Yun ang fact at truth ng true Christianity. Huwag tayo mag-illusion na hindi tayo kamuhian, hindi tayo persecute, walang hardship. Sabi nga ng Apostol Pablo, you followed my persecutions. Ano ba yun? You followed my sufferings. You followed my perseverance. Pero, hindi ilusyon ang pagiging tunay na Kristiyano, mga kapatid. Kung sinabi man ni Stephen Hawking na ang heaven ay fairy tale,
for the people who are afraid of light, mali siya mga kapatid. Sana siya kaya ngayon. Ang true Christianity ay hindi fairy tale, hindi illusion. Ang langit ay hindi fairy tale, hindi illusion. Kaya nga, kinuntar rin siya ni John Lennox. Ang atheism naman ay fairy tale sa mga taong afraid sa liwanag. Salamat na lang sa Panginoon sa kanyang liwanag, mga kapatid. Hindi natin kinamuhian, hindi tayo takot sa ating Panginoon, sa langit. Hindi tayo takot sa totoong Christianity, bagkus nagpasalamat pa tayo, mga kapatid, na tayo'y dinala dito sa pananampalatayang ito. Third, stand fast on the Word of God. Una, show high regard sa inyong mga mentors, sa ating mga leaders. Pangalawa, stay clear sa illusions ng true Christianity and stay clear sa illusions ng sanlibutan ito. Pangatlo, stand fast sa Word of God. Ano ang utos ni Apostol Pablo sa 14-17? You, Timothy again, however, continue in the things you have learned and become convinced of, knowing from whom you have learned them, and that from childhood you have known the sacred writings which are able to give you the wisdom that leads to salvation through faith in Christ Jesus. All Scripture is inspired by God and beneficial for teaching, for rebuke, for correction, for training in righteousness, so that the man or woman of God may be fully capable, equipped for every good work. The very content na gusto kong i-drive ay ang salita ng Diyos. Sa Panginoon Apostol Pablo, ang kanilang Bible, Hebrew Bible, the sacred writings, the Old Testament. Sa atin, mga Kristiyano, the whole Bible, the Old and the New Testament. Hold fast, continue, stand firm, remain, abide in the sacred writings, in the Word of God, mga kapatid. Bakit kailangan natin yan? Hindi lamang para ang bawat tao, babae at lalaki, ay magiging fully capable, equipped for every good work. Kundi walang iba, mga kapatid, na tayo pwede nating panghawakan. Kung ang mundo ay pasama na ng pasama nga, and I believe it is, kung ang mundo ay going down hanggang sa pagbabalik ng Panginoon at i-terminate ang present world na ito, ano naman ito para sa atin na nananahan, tumatayo sa katotohanan, sa pundasyon ng ating pananampalataya? Heaven and earth shall pass away, but God's word will not pass away. Sabi pa sa Hebrews 1:10-12, ikaw, Panginoon, ng pasimulay, inilagay mo ang saligan ng lupa at ang mga langit ay magawa ng iyong mga kamay. Sila'y, langit at lupa ay mapaparam, subalit ikaw ay mananatili. At silang lahat, silang creations, lupa at langit ay babaguhin, ay malulumang gaya ng kasutan. Gaya ng isang balabal sila yung ilululun, at gaya ng damit sila ay mapapalitan, ngunit ikaw, O Panginoon, at ang iyong mga tao na hindi magwawakas. Hold fast to God. Hold fast to the Word of God. Ang mundong ito ay illusion na magiging better and better and better. Ito ay going down sa termination, sa pagbabalik ng Panginoon. Pero tayong nananahan sa salita ng Diyos, Timothy, church, continue in the Word of God. Hold fast, abide, stand firm sa salita ng Diyos. Magkawindang-windang man ang paligid. Magunaw man ang bundo. Umulan man at bumagyo. Hindi remember me, kundi stand firm sa salita ng Diyos, mga kapatid. Stand firm sa salita ng Diyos. Kung wala ang salita ng Diyos, mga kapatid, na ating solid foundation, from pillar to post, na siguro tayo sa ating buhay, sabihin nating buhay Kristiyano. Napakaganda. Nanay, tatay, lola at lolo. Si Sister Eunice, hindi Sister Eunice Kalika, kundi si Sister Eunice na mama ni Timothy at Luis, correct me if I'm nabaliktad, si Eunice yata ang mama at si Luis ang lola. Tama ba yun? Doon pa niya namana ang pananampalatayang pinanghawakan dahil ang kanyang lola at mama ay bihasa rin sa banal na kasulatan. Parents, mother, father, be immersed sa salita ng Diyos, sa sacred scriptures. Kanina nabanggit ang disobedient to parents. Ano ang ipang-rebuke nyo sa anak nyo? Mura? Of course not. Salita ng Diyos. Ano ang pinang-establish ni Eunice at ni Luis kay Timothy? Mahal na ni Timothy ang Diyos dahil sa kanyang namana mula sa kanyang mama at lola, at yun ay ang
pagbigay ng regard sa salita ng Diyos sa banal na kasulatan. Hold fast sa banal na kasulatan. Hold fast to the Word of God. Hold fast sa sacred scriptures, mga kapatid. And then, lastly, speak forth the Word of God. Tama, nabihasa ka, immerse ka, meditating the Word day and night. For what reason? Of course, ibahagi. Una, sa iyong family, ma-establish ang iyong family sa salita ng Diyos. Dahil merong isang padre di pamilya na palaging nangaral at mangangaral sa kanyang family. First of all, sa family. Ilista nyo na lang 2 Timothy chapter 4, verse 1 to 5. I solemnly exhort you in the presence of God and of Christ Jesus, who is to judge the living and the dead, and by His appearing in His kingdom. Verse 2 to 5 na lang. Preach the word, Timothy. Preach the word, be ready in season and out of season. Sa panahong kinabuhayan, napasama ng pasama dahil sa mga masasamang pag-ugali ng mga tao. Lalo pat kung nasa loob at makikita ninyo or natin sa loob ng Christianity, speak the truth in love. Wala tayong ibang magawa. Hindi natin sila, minsan, pwedeng i-deny, hindi namin yan kapananampalataya. Maaring matagal na latagan kung ano ang true Christianity. Kasi nagkiklaim nga na Kristiyano rin naman sila. From RCC hanggang sa end time message, believers, Kristiyano ang claim. Pero alam na natin ang difference, mga kapatid, ng true Christianity. Alam na natin, nilatag ni Apostol Pablo na may mga taong may form of godliness, pero powerless. Ang true Christianity is full of power dahil yan ang Kristo sa atin. Na nasa atin, sa kalagitnaan ng kanyang iglesia, na sa ating mga buhay, Kristong makapangyarihan at buhay, mga kapatid. But what shall we do sa ating panahon na ganito nga, ganito kasama? The end of the end times, the end of the last days, ganito ka perilous, dangerous, kabad times, mga kapatid, of this part of the last days. Preach the word. Speak the word in love. Hindi pwedeng tumbasan lang ng galit. Tumbasan, maaring pwedeng i-deny natin. Sorry, hindi namin yan kasama. Sorry kung hindi ganyan ang brand ng Christianity na alam natin. But preach the word. Speak the word. Speak the truth in love. Speak forth the word of God to others. Yan ang 4 na counsels na gusto kong iwanan sa inyo, mga kapatid, sa mga panahong ating kinabuhayan, na wala nang iba kundi just going down from bad to worst. The worst of times. Pero sa totoong Christianity, sa totoong mga mananampalataya, mga kapatid, na sa huling mga araw na ito, pasalamat tayo na sa loob ng iglesia ng Panginoon, may nagtutuwid sa atin. May salita ang Diyos na pundasyon natin, may salita ang Diyos na tinutuwid, nire-reveal, in-expose tayo. Para hindi tayo masama doon na mayroon lamang anyo ng kabanalan. Mayroon lamang religion, pero powerless ang pagiging Kristiyano. Ang tunay na Kristiyano ay buhay at may kapangyarihan dahil ang buhay na nasa atin ay may kapangyarihang nagbago nga sa atin, mga kapatid. Maaring sabihin natin, parang panalo ang kasamaan, panalo ang mga dangerous na mga tao na to sa loob ng Christianity. Pero alam na natin kung sino ang victorious, mga kapatid. Alam ba kundi ang ating Panginoon? How should we live wisely in the last days? Nais kong magsitayo ang bawat isa. Meron kayong mga mentors. Meron tayong teachers of the word. Salamat sa mga leaders ng iglesia, mula sa ating pastors, sa mga elders, sa mga deacons. Sa inyong mga nag-mentor, God bless you. Babae at lalaki, ina, ninang, na may minimentor hanggang sa ngayon. At kayong mga minimentor, show regard, show respect. I-grab nyo ang ganong opportunity. Dahil I believe, hindi tayo dadalhin, hindi kayo ililid, hindi kayo ina-nurture sa mga negative na bagay. Hindi kayo ina-nurture na magiging self-centered at selfish. Ang ating mga ministers of the word, nino-nurture tayo na magiging tunay, fruitful, holy, righteous.
Dahil nandito tayo sa age of sanctification, sa betrothal natin sa ating husband. At natutunan natin last Sunday, by the washing of water, by the word or with the word, tayo nililinis ng Panginoon. Handa ba tayo palagi na tayo magpalinis, mga kapatid? Handa ba tayo na, sabi nga, Timothy, preach the word, in season and out of season, rebuke, reprove, diba? Correct, rebuke, exhort with great patience and instruction. Salamat sa mga nagpapagal at nagtitiis sa atin na itama, ituwid tayo pag minsang lumihis. At salamat sa Panginoon, meron tayong ministry sa loob niyan, sa mumunting kawan na ito ng Panginoon sa dakong ito. I'm so thankful for that, mga kapatid. I, for one, so thankful sa ating leader, sa ating pastor. Salamat sa mga buhay na yan na willing to spend and to be spent. So for recap, show high regard to our mentors and teachers of the Word. Pangalawa, stop those illusions about true Christianity at sa mundong ito. This word is just will just proceed from bad to worse. Pero ang true Christianity will also suffer persecutions, will be hated. Sabi nga ni Jesus, will be hated for my name's sake. Then stand fast sa salita ng Diyos. Ang iglesyang ito ay na-build, na-established, walang iba kundi sa turo at teaching ng mga apostol na ibinalik sa atin. And lastly, don't forget to speak forth the word of God. Don't forget to speak the truth in love. Kahit pa sa mga taong, kahit sa mga kapwa natin Kristiyano, quote-unquote, na ganito ang makikita. So, purihin ng Panginoon. Nais kong umawit lang na sandali bago ko ibalik sa ating MC. Dahil gabi na ay kahit isang round siguro, gusto kong awitin ito. Do they live? Send this message still the same? Where do they see? For more than simplicity, why do they turn their backs on you, oh Lord? Why do they yearn for something more? Your truth is what I follow. It will still be true tomorrow. I believe it's not the works of any man. His kingdom can't be shaken on this glorious foundation. While others fall, here I stand. I know they say there's a great falling away. I know they try to complicate what you say, but in my soul, I'm sure of the rock I stand upon. One thing I know, I will preserve. Your truth is what I follow. It will still be true tomorrow. I believe it's not the works of any man. His kingdom can't be shaken on this glorious foundation. While others fall, one more time, here I stand. Your truth is what I follow. It will still be true tomorrow. But I believe it's not the works of any man. His kingdom can be shaken on
His glorious foundation, while others fall, here I stand. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand, while others fall, here I stand. The essence, mga kapatid, is when times are getting tough and difficult, meron tayong refuge, mga kapatid, at yun ay ang truth. At yun ay ang salita ng Diyos. Hindi tayo patutungo sa from pillars to post. We are already established and settled sa katotohanan. At praise the Lord for that, mga kapatid. In difficult times, dangerous times, because of dangerous traits ng tao, which is only getting from bad to worse, salamat sa salita ng Diyos. Manghihina, ng lupaypay, or tatalikod, man ang iba, sa salita ng katotohanan tayo mananatili, mga kapatid. Purihin ka, Panginoon. I praise you. Salamat sa exhortation mo po, Panginoon, sa gabing ito, na mga salita mo from the book of 2 Timothy chapter 3. Thank you, Lord, for your blessing of your word. Thank you so much for the truth, the apostolic truth na dinala mo sa pamamagitan ng iyong mensahero sa uling panahon. Here I stand, Panginoon. Here I stand. Sa iyong kapurihan at kalwalatian, sa tanging pangalan pa ng Kristo Jesus. Amen and amen.